Target on air. Target on air. Eto, kumbaga hinog na po sa karanasan. At former Vice Mayor, naging municipal administrator ng bayan po ng Pateros. Ang ating guest ngayon ay hindi na po bago sa serbisyong publiko. Nasa linya ng ating komunikasyon si Gerald Herman. Magandang hapon po, sir. Kamusta po ang inyong pangangampanya? Diyan po sa Pateros, ano po ba nagbigay inspirasyon sa inyo? Sabi, paano kayo nakumbinse na tumakbo bilang mayor? Isang mabuti at makadiyos na hapon po, Karek, sa inyo at sa mga televiewers and listeners po ng DCME. Apa? So ako po ay na-inspire na kumandidato po bilang mayor dito sa Pateros dahil gusto ko pong ituloy at itaas ang antas ng aking paglilingkod. Apa? Nabanggit nyo nga po kanina, medyo mahaba na po yung ating karanasan. Nagsimula po talaga ako bilang isang leader po ng kabataan. Nagsimula sa pagiging SK chairman, Barangay Kagawad, 3-termer po na konsehal ng bayan, 3-termer na vice mayor at municipal administrator po ng 2 taon at 3 buwan. Sa akin pong pananaw, baka po meron pong planong mas malaki para sa akin po ang ating Panginoong Diyos. Kaya po itinutuloy ko po ang akin pong misyon sa paglilingkod po sa bayan. Kaya po tayo naghain ng kandidatura para po pagka-mayor dito po sa bayan ng Pateros. Opo, at ilang barangay po nasasakupan itong Pateros? Ang Pateros po ay binubuo lamang ng 10 pong barangay. Apa, doon sa 10 barangay, kumbaga sabi nyo nga, naging SK, naging Kagawad, naging konsehal, sa madaling salita napapanahon na. Yung pag-iikot nyo ngayong kampanya, ano reaksyon, ano damdamin ng inyong kababayan kada makakausap kayo? Maganda naman po ang reception po nila sa atin, Karex, at nararamdaman ko yung kanilang patuloy na tiwala at suporta sapagkat sa loob po ng mahigit 28 taon, 8 eleksyon po ang akin pong dinaanan. At lahat naman po yun ay aking napagtagumpayan. At yung iba nga po ay binabanggit pa na talaga pong panahon na para ako naman po ang mamuno dito po sa bayan ng Pateros. At doon po sa Go Pateros, ano po ang gobyernong maayos at bilis kilos? Ano po yung pinakamahalagang layunin na gusto po ninyong maipatupad kung ikaw po, kumbaga kayo po mahalal bilang alkalde ng Pateros? Opo, so ito pong gobyernong maayos, gobyernong bilis kilos ay ating pong mission statement dito po sa Pateros. Una, ang gusto po natin ang ating pong magiging pamahalaan sa susunod na 3 taon ay maging abot kamay ng ating pong mga kababayan. Tayo po ay magdaraos po ng People's Day every Monday. Upang nang sa ganon ang mga kababayan po natin na mangangailangan sa punong bayan ay kanila pong makikita at harap sa kanila, makakausap at makikinig sa kanila. At kung ano man po ang sasabihin nilang problema o question, agad-agad pong gagawa ng solusyon sa lalo mabilis na panahon. Gusto rin po nating ipagpatuloy po yung malinis na pamahalaan dito po sa Pateros dahil naniniwala po ako na ang gobyerno po rito ay malinis sa pangunguna po ng aming kasalukuyang punong bayan na si Miguel F. Ponce III ay nakasama ko po siya ng mahabang panahon at naniniwala po ako na dapat pong ipagpatuloy ang isang malinis na gobyerno upang marami pong proyekto at ang pakinabangan po ng aming pong mga kababayan. Ngayon din ay gusto rin po namin magkaroon ng mga libreng gamot dito po sa aming mga health centers upang nang sa ganon ay hindi na po problemahin ng aming mga kababayang may sakit, may karamdaman kapag pupunta sila sa center, meron po silang makukuhang gamot sa pamamagitan po ng butikang pribado at magaganap po ito sa pamamagitan po ng P4 o yung Public and Private Partnership for the People. At magkaroon rin po ng tulong pang pinansyal sa edukasyon ng mga nag-aaral po ng kolehiyo dito po sa aming bayan. Magkaroon rin po ng kabuhayan yung aming po mga kababayang wala pong trabaho. At may nakikinig nga sa atin mula dito sa Barangay Santo Rosario, Silangan. Sakop niyo ba to, Mayor? Tama po, sakop po natin yan. At nako, Karex, tama-tama at nakikinig ko sa programa nyo. Sobra na sa karanasan si Mayor. Bali, yung nabanggit nyo kanina tungkol dun sa People's Day, napakaganda niyan kasi
may mga nakakausap kami ng mga ilang mayor na kasi yung oras minsan napakahirap makausap eh. Ngayon, ang plano nyo, bababa kayo kapag kayo nahalal, yung People's Day, kayo mismo pupunta dun sa mga bawat barangay? Hindi po, Karex. Ang gagawin po natin matapos po yung regular flag ceremony tuwing Lunes, ang mayor kanyang tanggapan, maghihintay po ng ating mga kababayan na pupunta. Hindi po kailangan ng appointment, hindi po kailangan ng padrino, basta ang policy po natin ay first come, first serve basis. Opo. At kamusta nitong katatapos lang na candidate forum? Ano po naging reaksyon ng inyong kababayan? Nakakatuwa po at nakakataba po ng puso ang aking pong nadamang suporta at pagmamahal mula po sa ating mga kababayan. Naniniwala po ako na na-deliver ko naman po yung mensahe sa kanila sa lahat ng gusto po nating gawin na mga programa. Katulong ko rin po yung mga kandidatong konsehal mula po sa Team Good Governance Pateros. At talagang alam nyo, nung pangalawang araw, kasi 2 araw po ito. Apa. Unang araw ng Sabado para sa mga taga District 1 at pangalawang araw ng Linggo para sa mga taga District 2. Talagang damang-dama ko po yung suporta ng aming pong mga kababayan dito. Kaya naging emotional rin po ako pagbaba po ng entablado dahil marami pong nakita ako ng mga umiiyak. Apa. Nagulat po ako at talagang naging sentimental po ako ng mga oras na yun. At ano ang programa ng inyong inahanda para po dun sa mga kabataan, yung pagsuporta po dun sa kanilang edukasyon at saka kabuhayan? Opo, dito po sa Pateros ngayon ay maayos po kasi ang sistema po ng edukasyon magmula po sa daycare, kinder, elementary, junior high at senior high school. Lahat po meron kaming pampubliko niyan. Meron din po kaming lokal na kolehiyo rito, yung Pateros Technological College. Nasa ngayon ay nagbibigay na po ng libreng edukasyon sa pamamagitan po ng Free College Education Program. Basta mag-aaral ng BS Information Technology, BS Office Administration na tagpo 4-year courses, pati po yung 2-year courses na Certificate in Office Administration and Certificate in Computer Science. Mga libre pong pag-aaral yan. Kaya po ang iniisip po namin ngayon patungkol po sa edukasyon dahil medyo may kaliitan po ang pondo natin. Kung tayo po ay magbibigay ng mga libreng school supply, siguro po pwede nating simulan mula po sa mga daycare students hanggang sa grade 2. Pagdating naman po sa college, yun nga po, ang plano po natin ay 1,000 po na mag-aaral ng kolehiyo. Basta po taga Pateros, nag-aaral po doon sa aming PTC, sa aming local college or sa mga public universities and colleges, ay mabibigyan po ng tulong. Ang iniisip po namin, magsulong po ng ordinansa, magpasa po nito, mag-appropriate po ng 6 million every year para at least kada semester man lang ay mabigyan po yung mga mag-aaral ng 3,000 pesos. Tapos dito rin po natin magkaroon ng Youth and Sports Development Program dito po sa aming bayan. Nahuhubog po doon sa aming mga atleta rito dahil dito ay marami yung mahilig sa sports. Hindi lang naman po mga ball games, no, pati po yung mga indoor games ay pagbubutihin po natin. Dahil isa rin po yan sa aking advokasya bilang dating pinuno po ng mga kabataan. At panghuli na lang, kagaya po dun sa paano nyo po susolusyonan o tutugunan yung problema po dun sa trapiko, kumbaga traffic, basura at yung kalinisan sa bayan po ng Pateros. Opo, una po dun sa traffic, no, tayo po meron po ritong mga traffic enforcers na well-trained naman po ng MMDA. Dito po sa amin, kaunti lang naman po yung lansangan ng mga trapiko na nakakadanas po ng matinding traffic. Pero ang importante po rito, ituloy po natin rin yung sinimula ni Mayor Ike Ponce na clearing operations po sa mga lansangan dahil yung mga illegal parkers po ang kadalasan pong dahilan kung bakit po nagtra-traffic ang ating pong mga lansangan po dito sa Pateros. Patungkol naman po sa basura, meron po tayong napakagandang sistema ngayon na dapat pong ituloy rin. Araw-araw po ang hakot ng basura dito po sa Pateros. Ang pakiusap lang po ng local government sa aming mga kababayan paghiwalayin po yung mga nabubulok at hindi. Tuwing MWF po ay yung araw ng kolekta para sa mga nabubulok na basura at yung iba pong mga araw ay para sa hindi mga nabubulok. So maayos naman po rito sa Pateros
at gusto po nating ituloy yung mga nasimulan pong magaganda ng kasulukuyan pong administrasyon na kung saan ay naging bahagi rin naman po ako nito sa mahigit pong 8 taon. Opo. At bali ilang kayo maglalaban na mayor sa Pateros? Dito po ay 2 lang po ang maglalaban para po sa posisyon ng punong bayan. Opo, kumbaga one-on-one kayo ni Consi Ronnie Miranda. Tama po yun, Kare. Bali, sa survey po at kayo na mismo magdetalye, kamusta po? Sa totoo lang, Karex, ay hindi po tayo nagpapagawa ng mga survey. Simula pa po noon, nung ako po ay pumasok po sa mundo ng serbisyo publiko, ay hindi po natin ginagawa ito dahil naniniwala po ako na ang totoong survey po ay sa araw po ng eleksyon. Pero sa damdamin naman po sa ating pong pag-iikot, sa ating pong pagbaba sa mga tahanan ng ating mga kababayan, ay ramdam po natin yung kanila pong mainit na pagtanggap, pati na rin po yung kanilang personal na pagsasabi na saraw po tayo sa halalang ito. Ito, kumbaga kalugar nyo, Barangay Aguho. Sabi niya, Karex, tarpaulin nga lang po ni Mayor, binabaklas po dito sa lugar namin eh. Nakarating po ba sa inyo? Uso ba baklasan ng tarpaulin dyan? Alam nyo, yung mga tarpaulin, pahayag lang po yan na tayo kandidato. No? Sa totoo lang po, kapag pag-uusapan po yung gasto sa halalang ito, hindi po tayo lubos na gumagastos, Karex. No? Dahil ako po ay naniniwala na dapat ang kampanya ng isang kandidato ay disente lang, payak lang. Ang importante maparating po natin sa ating mga kababayan ang ating layunin, ang ating mga plano, plataforma de gobyerno, at sigurado ako makukuha natin yung tiwala nila. Wala po ito sa palakihan ng gastos sa panahon ng kampanya. Dahil sa totoo lang po, wala naman po tayong plano na bawiin kung ano man ang ginagastos natin sa kampanyahan kapag tayo po ang maluluklok sa pwesto. Kaya po yung mga tarpaulin, di bali pong kokonte yung sa atin, basta ang importante po, laman po tayo ng puso ng ating mga kababayan. Apo, ano pinaka-garantiya ng taga-Pateros kapag kayo nanalong mayor? Ang sigurado po ay serbisyong makatao at abot kamay po ng kahit sino. Dahil kilala naman po nila si Gerald Derman, hindi po kailangan ng padrino, hindi po kailangan ng appointment, at talagang maglilingkod po sa ating mga kababayan. Sa mga nakalipas pong panahon at taon, atin na pong napatunayan na meron po tayo talagang kakayanan para po magsilbi sa lahat po ng ating mga kababayan. Apo, at pag kayo na mayor dyan sa Pateros, sana pag tumawag kami, makakausap pa namin kayo, mayor. Sureball po, Karex. Wala pong problema. Asahan niyo po yan. Okay, salamat po sa pagkakataon at sa susunod na tawag namin, dapat kayo na nakaupong mayor sa bayan ng Pateros. Maraming salamat, Karex. Sa akin po ang karangalan na maging panauhin niyo po sa inyong programa ngayong hapong pong ito. Kanina nga pinapanood ko po doon sa inyong Facebook pages, no, yung kung sino-sino ba ang ini-interview niyo, nagulat ako, mga kandidatong gobernador, no? Kaya po isang malaking karangalan po para sa akin na nagmula sa bayan po ng Pateros, ang nag-iisang munisipalidad na lamang sa Kalakang, Maynila, na maging bahagi po ng inyong palatuntunan ngayong araw na ito. Apo, at maiba tayo, Mayor, meron pa bang balot dyan sa Pateros? Meron pa po. Marami pa rin naman pong gumagawa rito. Kaya lang po ay hindi na po dito nagmumula yung mga itlog. Kinukuha na lang po ng mga gumagawa sa iba pong mga probinsya katulad po ng Laguna, ng Bulacan, ng Nueva Ecija, ng iba pa pong lugar, at dito po pinroproseso. Apo, at ano po pinaka-mensahe ninyo sa gustong ipaabot sa mga botante dyan po sa Pateros, sa Mayor? Opo, so sa amin pong mga minamahal na kababayan dito po sa Pateros, ako po ay naniniwala na nakita nyo na po ang aking pong kakayanan sa paglilingkod sa bayan, ang aking pong mahigit 28 taong karanasan. Ay naniniwala po tayo na ito ay sapat na ang ating kaalaman at kahandaan para po mamuno sa bayan, at mapalad rin po ako na biniyayaan pa ng mabuting kalusugan at medyo kabataan sapagkat napakahirap pong pagsamahin
ang katangian po ng pagiging kabataan at pagkakaroon ng sapat na karanasan para po mamuno sa ating bayan. Kaya po ako po ay nakikiusap sa inyo. Sana po ay samahan niyo po ako sa ating pong krusada para po magkaroon tayo ng isang gobyernong maayos, gobyernong bilis kilos, Go Pateros, at ipagpatuloy po natin ang kaunlaran dito po sa ating minamahal na bayan. Maraming salamat po. Apo, at 1996 SK Chairman, talagang hubog na sa panahon, sabi nga. Tama po, maraming salamat po. Okay, salamat po sa pagkakataon ng susunod na mayor sa bayan ng Pateros, si Mayor Gerald Herman. Kayo'y nakikinig sa Target on Air. Target on Air.